Naghain ng Sandigan Bayan 4th Division ang not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla sa kasong graft. Muli namang naudlot ang kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ian Maghanoy. Nakaposas ang mga kamay ni former Senator Bong Revilla Jr. habang escorted ng BJMP wardens nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City mula sa New Quezon City Jail pasado alas 8 ng umaga ngayong Lunes. Nakatakdang sumailalim sa arraignment si Revilla sa kasong malversation and falsification of public documents kaugnay sa kinasasangkutang 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Kasama rin niya para sa arraignment ang mga kapwa-akusadong sina former DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Salvador Domasig, Cashier Cristina Pineda at DEO Emelita Huat. Ang lima, naghain ng not guilty plea sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa 92 million pesos na flood control scandal sa Pandi, Bulacan. Pero ang arraignment kay Revilla at kapwa-akusado ring si Juanito Mendoza naudlot na naman. Ibinasura kasi ng Sandigan Bayan 3rd Division ang motion for inhibition at motion for reconsideration na nauna nang inihain ng kampo ni Revilla. Giit ng Revilla spokesman na si Francesca Senya, inihain ang mga mosyon dahil sa anilay madali ang pagsuserve ng warrant of arrest sa dating senador nang hindi man lang daw sila nabibigyan ng kopya ng resolusyon ng reklamo. Dagdag pa ng kampo ni Revilla, mga supplemental complaint lamang anya ng charge mula sa Office of the Ombudsman ang kanilang natanggap at hindi ang buong resolusyon. Matatanda ang kusang sumuko si Revilla sa otoridad noong January 20 sa gitna ng lumutang na warrant of arrest laban sa dating senador. Hindi nabigyan si Senator Bong ng pagkakataon para sagutin itong krimen na to. No? So kung nabigyan siya ng pagkakataon, hindi natin alam kung naiba yung resulta, 'di ba? So yan ang kumbaga yung pinaliwanag ko, yan yung nilalaman ng mga motion. Humihingi si Senator Bong Revilla ng pagkakataon na maisagot tong mga reklamong ito na lumabas na hindi niya man lang nasagot. Giit pa ng kampo ni Revilla, kinakailangan din ang mga inihaing mosyon dahil kapatid ni Associate Justice Carl Miranda na siyang chairperson ng 3rd Division si Attorney Buenaventura Miranda. Si Miranda ang abogado ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nang ito ay humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing hinggil sa flood control scandal. Pero sa tanong kung delaying tactic lamang ba ang mga ginawang mosyon, ang sagot ng kampo ni Revilla, wala po, sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Sa gitna ng arraignment, patuloy naman ang mga taga-suporta ni Revilla sa pagkalampag sa labas ng Sandigan Bayan. Giit ng grupo, si Bernardo ang dapat na managot na nila ay nasa likod ng flood control scandal. Pinaalalahanan naman ni Associate Justice Miranda ang mga abogado ni Revilla na maging maingat sa mga salitang ginagamit sa labas ng korte. Kapwa naghain naman ng not guilty plea sina Domasig at Mendoza kaugnay naman sa graft charges sa sunod na isinagawang arraignment sa Sandigan Bayan 4th Division. Pero si Revilla tumangging maghain ng anumang plea. Nag-file na kasi sila ng motion to quash information na siyang kine-question ang legalidad ng graft charges ni Revilla. Ang Sandigan Bayan 4th Division na anya ang bahalang mag-enter ng not guilty plea para kay Revilla. Allowed po yan under the rules of court. No? You can enter a plea of guilty, not guilty, or you can just refuse to enter a plea. Hindi yan bawal, and in fact, pwede yan, kaya nagawa ni former Senator Ramon Bong Revilla. Pag ganun po ang ginawa na nag-refuse ka to enter the plea, the court will just enter a plea of not guilty. Sa ngayon, nakatakda naman ang pre-trial ng mga nagsipaghain ng not guilty plea ukol sa malversation charges sa February 27. Habang sa February 16 naman ang bagong schedule ng arraignment sa malversation charge ni Revilla at Mendoza. Sa February 13 naman ang preliminary conference sa naturang graft charges habang February 19 naman ang pre-trial.